Ang balita ngayong umiikot dito sa social media ay baka daw ang free agent na si Troy Reich ay bumalik na dito sa Pilipinas at maglaro para sa SMB San Miguel Beer. Kung nyo maalala, itong si Troy Reich, dinraft yan itong Northport Batang Pier. At nagkaroon nga sila ng Twin Towers itong si Greg Slaughter at si Troy Reich. Pero parehong nawala, si Slaughter nasa Japan ngayon at itong si Troy Reich ay hindi na naglalaro ng basketball. Pero ang latest report mukhang babalik na raw to sa Pilipinas at inopera ng contract ng San Miguel Beer para maging backup big man nila. Siyempre, ang rights ni Troy Reich, if ever na magdesisyon itong bumalik sa basketball, ay nandito pa rin sa Northport Batang Pier. So, kinakailangan munang ma-secure ng SMB yung rights nitong si Reich bago siya makabalik dito sa Pilipinas if ever magdesisyon nga na ito ay mag-agree. Siyempre, kahit mag-offer ng SMB, kung hindi naman tatanggapin ni Reich, baliwala din yan. Pero sayang din ito si Troy Reich dahil ito ay 28 years old pa lamang at 6'7" na merong outside scoring. Dati nga pinagkukumpara itong si Reich at si Laput sa kanilang estilo ng paglalaro. Pero itong si James Laput more of an inside player at itong si Troy Reich may tira sa labas. Sa ngayon hindi pa natin natitiyak pero sinasabi nga nung iba, sayang yung talent ni Troy Reich kung hindi niya gagamitin dito sa basketball. Kaya siguro naman maganda offer ng SMB sa kanya para may consider niya na bumalik dito sa Pilipinas. Ngayon kung sakasakaling makuha ng San Miguel Beer ito si Troy Reich, mare-resolve pa na yung problema nila dito sa power forward na nakita natin. Doon sa game nila kontra TNT na expose talaga dahil ang ginagamit nila power forward ito si Don Troliano na undersized dahil small forward talaga ang laro nito. Kung meron silang Troy Reich, meron na silang pwedeng maging tira sa labas at isang perimeter defender na magagamit. Itong si Aris Dionisio ang papalit dito kay Scottie Thompson sa darating na All-Star Game. Dahil nga merong back injury si Scottie, hindi siya makapaglalaro. So ang pinili ngayon na idadagdag dito sa koponan ni Japet Aguilar na i-coach ni Tim Cone ay ito si Aris Dionisio. Napakalaki ng improvement ng laro nito si Dionisio. At yan nga ang dahilan kung ba't siya binigyan ng panibagong 3-year contract nitong Magnolia Chicken Templados at ito ang kauna-unahang all-star appearance itong si Dionisio. Ever since nung madraft ito at nakuha ng Magnolia, marami na nagsabi na isa to sa magiging mahusay na player sa PBA at hindi naman na-disappoint ang mga maraming nagpredict nito. Dahil ito si Dionisio isa siya doon sa mga tinatawag na reliables talaga dito sa Magnolia Chicken Templados. Kahit hindi man siya tinatawag na superstar, natidependahan siya nito si Coach Chito Victolero na mag-deliver sa opensa at sa depensa. Partikular na yung 3-point shooting talaga ang importante dito kay Dionisio at yan ang dahilan kung ba't siya palaging ginagamit o nagiging parte ng rotation ni Coach Chito Victolero. At ngayong nandito na siya All-Star Game, very excited dito si Dionisio kahit nasabihin na replacement siya dito kay Scottie. Siyempre honor para sa kanya na masama dito sa All-Star Game at makapaglaro dyan. Ngayon titignan natin kung anong magiging performance ni Dionisio at syempre kapag maganda nilaro ni Dionisio malamang maging regular na rin ito dito sa All-Star Game. Ngayon itong si Scottie Thompson, syempre siya original choice dahil sa botohan of course nakita natin laging nandiyan naman si Scottie pero nga ayaw i-risk ng Barangay Ginebra dahil meron pa itong back injury at hindi pa madetermina kung kailan ito makababalik. Ang problema kasi doon sa injury ni Scottie, pabalik-balik daw at gustong siguraduhin ng mga doktor na kapag binigyan siya ng medical clearance ay pwede na siyang maglaro talaga ng 100%. Dahil syempre Barangay Ginebra nag-iingat dyan. Dahil hindi maganda ang record nitong Rain or Shine Elasto Painters ay naghahanap raw sila ng paraan para ma-improve ito. At ang isang nakikita dyan ay pumasok sa isang trade dito sa TNT Tropang Giga. Mukhang ang tinitignan daw nitong Rain or Shine Elasto Painters ay makuha itong si Kib Montalvo para magkaroon sila ng additional scorer. Parang nakita itong Rain or Shine na nung nawala si Rain ng Batak, actually parang nabawasan sila ng options. Ang unang sinabi ni Coach Yegia, sobrang na raw sila sa dami ng guards kaya nila pinakawalan si ng Batak. Pero nakita natin na hindi rin consistent yung laro ng mga guards nila. So mukhang gusto nilang dagdagan at kunin ito si Kib Montalvo. Ngayon hindi pa natin natitiyak kung pakakawalan niya ng TNT at kung sino ang hihilingin kapalit. Siyempre dito sa TNT nandiyan na ito si Kim Aurin. So medyo nabawasan na yung minuto ni Montalvo. Pero baka gusto pa rin ni Coach Chot Reyes na nandiyan itong si Kib
dahil hindi pa sigurado kung ano mangyayari dito kay Mikey Williams. So kung sakasakali na matuloy nga na itong si Kib Montalvo ay i-request na kunin ang rain or shine, nakadepende yan kung sinong hihilingin nilang kapalit. Open naman itong rain or shine, of course, na makapag-trade sa kahit anong team. Basta't magiging maganda yung magiging kapalit at sulit. Sa ngayon ng TNT, ganyan din ang tinitignan dahil marami silang gustong baguhin dito sa kanilang lineup. Of course, tatalo nga sila sa Blackwater at San Miguel Beer, pero sinabi ni Coach Chotres na maganda pa rin yung lagay nila as long as na maging okay naman yung kanilang performance at kung kinakailangan ay magdadagdag daw sila ng mga additional players. So tignan natin kung anong gagawing adjustment nitong TNT Tropang Giga at ng tung Rain or Shine Elasto Painters, kung sino ang may aalok nilang pwedeng ipampalit dito kay Kib Montalvo kung sakasakali. As it is, marami pang dapat baguhin o adjustment na gagawin si Coach Cheng Yao para masiguro na yung nangyari nung last conference ay hindi na maulit. Ito nga bang si Tab Baldwin ay sinusubukang kunin nitong Converge Fiber Xers? Yan ngayon ang usap-usapan dito sa social media dahil merong mga reports na ito si Aldin Ayo, pagkatapos daw ng conference na ito o ng season na ito, ay babalik na sa collegiate ranks. Mukhang nagkamali daw ang Converge sa pagpapalit dito kay Jeffrey Cariaso at ngayon naghahanap sila ng pwedeng maging bagong coach. Siyempre si Tab Baldwin, may dalawang issue dyan. Una-una, siya ay foreigner. Pangalawa, meron pa tong kontrata sa Ateneo. Ngayon, yung pagiging foreigner ni Baldwin, hindi naman yan magiging hadlang. Pwede namang mag-assign ng isang head coach itong Converge at si Baldwin gawing active consultant. Pero ang totoong nagko-call ng mga plays ay si Baldwin. Nakita na natin yan ginawa ng TNT dito kay Mark Dickel at ng San Miguel Beer kay Todd Pervez at kay Raiko Toroman. So hindi magiging problema yan. Ang magiging issue talaga dito ay yung kontrata niya dito sa MVP Group. Sa ngayon kasi, sa tingin ng iba hindi rin pakakawala ng MVP Group, pero tignan natin kung maganda yung offer ng Converge. Baka pumayag na o mag-request na ng ma-release itong si Tab Baldwin. Alam natin na napakahusay na coach ni Baldwin. At kung siya mapupunta sa Converge, sigurado mag-i-improve yung laro nitong si Justin Arana at yung iba pa nilang mga batang players. Magiging well-suited na rin siguro for international play. Eventually, ito si Arana. Sa ngayon, hindi pa natin matitiyak kung ito yung mangyayari pero ang maliwanag, ang Converge ay naghahanap daw ng mga posibleng ipalit dito kay Coach Aldin Ayo. Bukod pala dito sa pagkuha kay Justin Baltasar, mukhang total revamp ang magaganap sa Converge sa susunod na season para makabawi sila dahil nga hindi maganda naging performance nila to sa Commissioner's Cup at dito sa ongoing Philippine Cup na mukhang mangungulelat na naman sila dito sa rankings. So abangan natin ang mga panibagong mangyayari sa Converge. Shoutout kay Luis Alon, Kuya Mike TV, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa. Pinabati din natin si John Mark Cantos, Jonald Balyari, Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Romeo Conchada, si Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, si Edwin Carmona Jr., Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Donel Santiago, Jason Mendoza, pati na rin si Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, si Jonel Alagon, ang Santillana family at Taglay family, si Ireneo Salangsang, at si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang.